Today is the part 2 of our discussion about bad habits. At ang topic natin today is lack of exercise, and guilty rin ako dyan. Sabi ni Google, exercise is a physical activity that enhances and maintains our fitness and also our overall health. It's a physical activity which means that it includes our body movement, and then sabi nga ng mga Pinoy, galaw-galaw para hindi pumanaw. As per definition, it enhances our fitness and also our overall health. So when you say fitness, it's pertaining physically. But when you say overall health, it also includes your mental health. There are a lot of ways to start your exercise journey. So unang-una, if you have a lot or ample amount of time, you can invest or enroll into a gym. Pero most of the struggle na naririnig ko talaga ng mga gusto na mag-gym, unang-una, ayaw nila mag-gym kasi nga pangit na yung katawan nila. Kaya ka nga mag-gym eh. When I started going to gym, ang goal ko talaga is yung overall health ko, also my mental health as well. Sabi ko, bonus na lang kung gaganda yung katawan. But I have to be honest, hindi sa lahat ng araw, hindi sa lahat ng oras, andun yung sistema mo, andun yung goal mo, andun yung pagnanais mo na makapunta ng gym. Marami pa rin mga araw na gusto ko mag-procrastinate, gusto ko na lang humiga pagkatapos ng work. So one thing I did para ma-empower ako na mag-gym, so sinusulat ko siya sa journal. Ang tanda ko na pero nag-journal pa ako. Ngayon ko talaga siya natutunan. And as I started affiliate marketing and also content creation, dumagdag pa siya on top of my work. So ginagawa ko siya minsan pagkatapos ng work ko na dapat nag-gym ako. Nagkahalo-halo na siya. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. So gumawa ako ng sistema, gino-journal ko siya. So even if I'm going to make a content or scripting, naisasabay ko pa rin siya paghapon or kaya paggabi. Pero ang totoo mahirap, lalo na pag nagko-content creation ka, ang tagal ng process, ang tagal makabuo ng script talaga. So gym is actually good dun sa mga tao na may ample amount of time, especially me na nag-work from home. Pero paano to sa mga tao na nagtatrabaho, lumalabas at sa site yung trabaho nila? I would salute to those person na nag-work on site pero naisisingit pa rin nila yung exercise and gym nila along with their work. But as a balancing word, buti na lang napanood ko to kanina kay Coach Klaus. Nakapalo ako sa kanya. Sobrang balancing nung statement niya. Hindi lahat ng tao kasi may ample amount o may luxury of time para makapunta sa gym o makapag-exercise. Lalo na for those person who are 30s, 40s na nagbabiyahe papuntang work, traffic, pauwi, traffic pa rin. Tapos yung toxic, yung stress na nakukuha nila sa trabaho nila. May uwian silang pamilya, may papakainin na anak. So, unahin pa ba nila yung pag-gym? Halos wala na talaga silang time. Yung konting time na yon, itutulog na lang nila. So, dito na papasok yung mga home workout na pwede talaga nating gawin sa bahay at our own comfort. Yan, yung mga home workout na yan na nakikita mo. So, yan, posibleng-posible talaga yan. So, kapag may natitira ka pang oras, especially kung meron kang isang araw na day off, so you can do it at least 30 minutes and then you can actually make a repetition. Hindi mahal mag-exercise. Nagmumukha lang siyang mahal kasi nowadays, pag sinabing exercise, ang naisip agad ng tao is yung fitness na pupunta ng gym. But basically, you can do it as a home workout sa bahay lang talaga at your own comfort. Kailangan lang talaga ng devotion ng time mo, at least 30 minutes. Hindi mahal ang exercise, ang mahal is yung magkasakit. Sa una parang obligasyon lang talaga yan, pero kapag nakita mo yung benefit, magiging part na siya ng habit mo, magiging mabibuild up na siya sa character mo. Isa pa na nagpa-motivate sa akin to go into a fitness journey at galaw-galawin yung katawan everyday. Pag pumupunta ako ng gym, ang dami kong nakikita na mas matanda sa akin. Some are actually senior citizen. And kahit ako nasa bahay ako, pinapractice ko yung exercise, nagwa-warm up ako, ginagamit ko minsan yung sit and stand table. Finally, let us not be overwhelmed sa hype na nakikita natin ngayon sa fitness journey sa social media. Totoo, nakaka-hype talaga siya. But if you don't have any ample amount of time visiting a gym, you can start your exercise journey at home. 30 minutes a day, basic warm-up, basic workout. Yung lesson na natutunan ko dito is hindi yung hype or yung success or yung goal talaga, kundi yung maging consistent lang tayo sa araw-araw. If you check the book Atomic Habits, 1% changes and also improvement is a great change for the entire year. So that's all for today about the part 2 of bad habits, which is lack of exercise. And then kita-kita tayo sa part 3. Don't forget to share your journey at the comment section kung nasaan journey na kayo ng exercise journey ninyo. Happy weekend and peace!